Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating pag-aaral ng Old Testament Survey at nasa Book of Song of Solomon na po tayo or Song of Songs. Parang King of Kings, Lord of Lords. No? Ganun. Ibig sabihin, awit ng mga awit. Pero ang sumulat po kasi nito ay si King Solomon. Sige, puntahan na nga po natin ang ating introduction. The Song of Solomon or the Song of Songs, also called the Song of Solomon, is one of the most unique books in the Bible. It is a poetic celebration of love, marriage, and intimacy. Yet, it is also carries deep spiritual symbolism that points to God's relationship with His people. Though this book was disputed among the council of Jewish teachers and scholars before it was fully accepted as scripture, Rabbi Akiva said all the scriptures are holy, but the Song of Solomon is the holy of holies. Why? Because this book not only talks about the consecration of marriage, but it interprets allegorically God's love for Israel and Jesus as the groom whom deeply loved the church. So, ang Song of Songs, actually, hindi dapat ito masasama sa canon. Sabi ng mga grupo na ito or yung thread ng Jewish community ng mga teachers, ng mga Bible scholars, ang sabi nila, hindi pwedeng isama ang Song of Songs. Mamaya malalaman nyo kung bakit, ano yung mga reason nila. Basta hindi siya pwede isama as one of the manuscript para ibilang sa Bible. Pero, etong si Rabbi, when we say Rabbi, teacher of the law ng mga Jewish. Sabi ni Rabbi Akiva, pwedeng isama kasi pag in-interpret mo ang Song of Solomon, hindi po ito para lamang sa marriage. Hindi lang para sa mag-lover, kundi may kinalaman ito na mas malalim pa beyond doon sa marriage at sa courtship at sa pagiging lover. At sabi ni Rabbi Akiva, ang book na ito ay matatawag na Holy of Holies among sa lahat ng mga sulat. Why? Because pinag-uusapan dito gaano kalaki yung pag-ibig ng Diyos sa mga Israelites. And syempre, sa panahon natin ngayon, gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa church, ibinigay niya ang kanyang anak. Sa New Testament, mapag-uusapan natin yan mamaya. Iaano po natin yung foreshadowing of Christ. Pero dito po muna tayo sa introduction. So, ang Song of Solomon is a poetic book. Ito ay punong-puno ng mga awitin, tula, prose, no? At ito po ay patungkol sa love, marriage, at medyo may masiselan dyan na usapin kasi merong pinag-uusapan dyan yung halimbawa yung suso. No? Mababasa nyo po yan doon. Yung dibdib ng isang babae. So, at yung pagtatalik, pinag-uusapan din po yan dyan. Kaya medyo itong libro na ito parang ang hirap ituro. Kasi kung i-interpret mo lang siya base sa pagkaunawa mo or base sa pagkabasa mo, i-interpret mo siya na as in parang isang romance book, no? Parang istorya ng isang drama. Parang gano'n. Kumbaga parang walang relate sa spiritual. Pero mamaya po malalaman niyo na meron talagang relate. Okay, sino ang author at kailan ito naisulat? The author is traditionally attributed to King Solomon based on Song of Songs chapter 1 verse 1. Na sinabi doon, the Song of Songs which is Solomon's. So when it was written, it is estimated 970 to 930 BC during the reign of King Solomon in the United Kingdom of Israel. Mamaya malalaman niyo po na mas nauna itong isulat kumpara sa Chronicles. Mamaya po. Di ba, nauna na natin pinag-aralan ang Chronicles. Kasi after 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, 2 Kings, 1 and 2 Chronicles na kaagad ang sunod. And then, sinunod natin si Esther, si Esther, si Nehemiah, si Ezra, no? Pero, mamaya po, yung chronological neto, based on the original manuscript, yung hindi po Bible siya, hindi pa siya na-canon, makikita nyo po na mas naunang naisulat ito compare doon sa mga naunang libro na sinabi ko. Okay? Now, how it was canonized? Ito na. Ito yung disputed. Ito yung argument ng mga Jewish teachers. Number 1, it does not mention God directly. Number 2, it contains romantic and sensual language which makes it unholy. Sabi ng mga teacher,
Unang-una, wala namang nami-mention dyan na si God eh. Wala namang mini-mention dyan patungkol kay God. Kaya hindi pwede siyang isama sa theology. Ano nga ulang theology? Study of God. So, hindi pwede isama yan. Ano yan? Yan ang argument ng mga Jewish teachers, para maisama ito into a Bible. Again, ang original na writings ay tinatawag natin mamaya Ketuvim at saka yung isa pa po, no? Okay, now, it seems like a human love story only a poet offered to Solomon, Shulamite's wife. Sabi ng mga teacher, hindi naman yan hindi naman yan biblical, unbiblical. Kasi nga sabi ka nga sa inyo, may mga pinag-uusapan pa mga sex dyan. So sabi nila, parang human love story lang to, hindi naman talaga biblical. At ang pinag-uusapan dito is si Solomon at saka yung wife niya na si Shulamite. Tapos meron pang divorce na makikita na meron pang nag-adultery yung wife niya. So, ang daming dito ang daming makikita natin. Now, how was it canonized? Ito, ang argumento naman ni Rabbi Akiva. So, sabi niya, pwedeng isama sa Bible. Bakit? Number one, pinag-uusapan dito yung Jewish tradition na hindi pwedeng magsama sa isang bubong ang mag-boyfriend or girlfriend at hindi sila pwedeng magsiping unless na lang sila ay ikinasal. Kaya dito pa lang makikita mo na meron na kaagad holiness na tinatawag yung union, yung pag-preserve ng virginity ng lalaki at virginity ng babae. That is Jewish tradition. Ibig sabihin, yung pagiging righteous, yung pagiging holy na preserve dito sa relationship ni Solomon at ng Shulamite woman. Kaya, at sabi niya, yung tinutukoy, bagamat hindi nami-mention yung name ni God sa buong libro ng Song of Songs, still, makikita natin doon, sino ba yung bride at sino ba yung groom. The bride is the Israel and the groom is Jesus Christ, the Messiah. Sabi na, hindi nila ma-mention yung name na Jesus Christ, but they mention the Messiah, the name of the Messiah. Okay? At pangalawang argumento ni Rabbi Akiva is may association ito ni King Solomon, a recognized and respected figure in Israel. So, ibig sabihin, ang sumulat ay hindi ito basta-bastang tao. Ito ay pinili ng Diyos, si Solomon, si Haring Solomon, at he is respected not only Israel but in the whole world. So, ibig sabihin ko, mga kapatid, kung papansinin natin, maigi, bagamat more on poetry ang Song of Solomon, still, makukonsider pa rin siya. Kasi, because of the character itself. Now, ano pa ang argumento ni Rabbi Akiva? Allegorical interpretation. Ano yung allegorical interpretation? Ibig sabihin, pag inisip mo maigi, parang pinalalim mo yung pag-i-interpret dito, yung pagkakasunod-sunod, yung symbolismo ng bawat isa. Halimbawa, yung Shulamite is a symbolic of a bride, Israel, and the church. Habang ang groom, in the name of Solomon, under the name of Solomon, ito po ay symbolically Jesus Christ. Kaya sabi niya, ni Rabbi Akiva, huwag nyo kasing tignan siya base sa literal na interpretation. Tignan nyo siya sa allegorical interpretation, meaning, ano yung mga symbolic dito. Okay? And number 4, na argumento ni Rabbi, bakit kailangan makanon ito at maisama sa aklat ng Biblia. Ang sabi kasi meron itong affirmation ng early rabbis. So, ibig sabihin, ito ay dinipensahan maigi. Kaya yung mga nagkakanon, hindi pwedeng sabihin nila na, ay, hindi na namin ilalagay yan, i-include sa Bible. Hindi. Kasi, in-argumento na ito ni Rabbi Akiva. Because of this, it was preserved and recognized as inspired scripture. So, from Ketuvim, na-include na siya doon sa Bible itself. Dahil, inapprove na ng Council of Trent ng mga canonized teachers. Okay? Next. Ano po ang timeline from original manuscript to canon Bible? So, ito po yung timeline. Yung sinasabi ko sa inyo kanina na mas nauna po na isulat ang Song of Songs bago ang Esther, ang Ezra, ang Nehemiah,
at ang Chronicles. So, tingnan po natin yung pagkakasunod-sunod. Una, syempre, yung Torah, which is the law. Ano yan? Genesis to Deuteronomy, yung 5 book of law. At ang main events na pinag-uusapan dito is yung pilgrim nila o yung paglalakbay nila sa wilderness. Going. So, syempre, naalis na sila sa Egypt. Or, sige, simulan na natin from Genesis, no? Paano nagsulputan ang lahi ng Israel, hanggang sa sila ay napunta sa Egypt, hanggang sa sila ay nakalaya na sa Egypt, at tutunguhin na nila yung Canaan. And of course, pinakaano talaga dyan is yung pagpapasa ni Moses ng mga law na dapat sundin ng mga Israelites. Kaso, nag-fail sila. Pangalawa po is the early historical records. It was written 1,400 to 1,000 BC. At ang pinaka-key figures dito, no, yung papunta na sila doon sa Canaan, is yung leader nila na si Joshua. At makikita po natin, during the time of Joshua, meron na pong mga judges noong time na yon. Okay? Hindi, na ipakilala lang sila sa the book of Judges. But actually, there are some of the judges na na-mention na sa book of Joshua. And of course, yung panahon ni Ruth. Yung pinaka-main events dito is yung conquering the Canaan. Nakita naman natin, no, sa book of Joshua, paano nila kinanker or nilusob yung land of Canaan. And nakita natin doon na kahit na na-bless na sila, ang Israel nagpapatuloy pa rin sa pagkakasala. At ito yung pag-uumpisa na kung saan nagkaroon ng apostasy itong mga Israelites. Alam niyo po yung apostasy as in, tinalikuran nila at sinambanan nila yung mga rebelto. Okay, number 3. At ang kingdom period writing, which is 1,000 to 930 BC. At ang key figures natin dyan, of course, including si Saul, ano? Kasi kilala din naman si King Saul dyan. The rebellious king. And, of course, yung succeeding hari is David and Solomon. And then, ang mga prophet na talagang kilalang-kilala sa mga sulatin na ito ay si Prophet Nathan at si Prophet Samuel. So, Prophet Samuel is the last judge na italaga noong panahon na yun. Okay? So, ano ang mga books na yan? Makikita natin yung Psalm. So, after ng Genesis to Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, comes the Psalm, the Proverbs, and the Song of Songs. So, eto na po yung Song of Songs ni Song of Solomon. No? Kung mapapansin ninyo, natapos na natin itong 1 King, Samuel, at itong Esther, Ezra, Nehemiah, and Chronicles. Pero ang katotohanan, mga kapatid, na isulat ang Song of Songs doon pa lang sa panahon ng 1,000 to 930 BC. So, ibig sabihin, mas naunang naisulat. Bakit, Pastora, sa Bible, iba ang pagkakasunod? Kasi nga, inayon nila ito doon sa pagkakakanonize nila na, ito, mauna muna ito para makilala muna ng lahat kung sino yung mga hari, sino yung mga judges, sino yung mga naging leaders, bago natin ilagay itong mga, itong mga poems na to, mga kanta na ito, ihuli na natin yan. Kasi, yan parang hindi siya kasali doon sa historical. More on poet ito, more on kanta ito. So, ang pagkakanon kasi po ay grupo nila ayon sa magkakatulad. Like for example, yung Torah, puro laws lang doon. So, Genesis to Deuteronomy yun. And then yung mga historicals like Joshua, Judges, Ruth, Esther, Ezra, Nehemiah, 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Chronicles. Ito naman more on books na about history. And then, sa kanan nila ipinasok yung Psalms, Proverbs, Song of Solomon, Ecclesiastes. Yan po kasi ay mga group ng patungkol sa poem, prose, song, and mga advices, etc., etc. Kagaya ng mga mga verses na nasa Book of Proverbs. Okay, sino naman po ang main event dito? Siyempre, ano ang main event? David's lament and Solomon's wise saying. So, dalawa lang naman yan sila. Of course, meron man mga na-include ng mga tao, like Agur, the wise, etc., etc. Pero ang pinaka-main kasi dito na character na pinag-uusapan is si David and Solomon. Kaya, more on, ang pinag-uusapan dito is yung mga wise saying nila. Next is yung prophets and history,
which is 930 to 586 BC. At ang key figures natin dito is the Prophet Isaiah. At ang mga key personnel dito or yung mga books na nakapaloob dito is Samuel, Kings, Isaiah, Jeremiah. At dito natin makikita paano nag-rule ang mga hari, paano nagkaroon ng division ang kingdom, no? Paano na wash out yung Northern Kingdom at ang Southern Kingdom na lang ang natira. Okay? So, lahat ng mga yan ay nakapaloob po dyan. At ano pa yung mga ibang pangyayari. And then, the exile period. At ang key figures dito ay si Prophet Daniel. Of course, andyan din si Ezekiel, no? At yung sa Lamentation, which is King David as well. So, dito, makikita natin yung Lamentation na huli na, no? Kasi latter part na ito, dahil yung Lamentation more on mga iyak ng Israel. Yung paghingi nila ng saklola sa Panginoon na hindi sila pinakikinggan, na nananahimik lang si Lord. At dito na nabuksan yung mga visions na nila Ezekiel, nila Daniel, no? Nakikita na nila kung ano mga mangyayari in the future. At dito natin makikita yung coming Messiah na prophesied ni Prophet Ezekiel at ni Prophet Daniel. Yan ay nangyari during the exile period. When we say exile period, sila ay conquered ng Babylonian and ng Cyprus. Okay, next. And the last timeline is the return and restoration. This is for the Old Testament only, okay? So, yung New Testament, hindi, iba na syempre yung timeline. Now, during the return and restoration, ang tawag po natin dyan is post-exilic. When we say post-exilic, ito na yung panahon na kung saan pinayagan na sila ng hari ng Persia na pumunta sa Jerusalem para i-rebuild ang wall of Jerusalem at ang templo. Puntahan natin yung how to interpret the Song of Songs. Una, you have to interpret it literal view. When we say literal view, kung ano yung pagkakasabi, doon mo siya interpret. Like, for example, yung real love story between a man and a woman na kailangan, hindi sila magsisiping. Mag-aantay sila ng takdang panahon bago sila magsisiping. Yung waiting period na tinatawag. Makikita nyo po dyan na ito yung design ng Lord para sa gustong mag-asawa. Mag-antay po. Still, wag munang magsisiping. Sabi nga nung isa sa mga sulat ng Song of Songs, wag mong i-awaken or i-arouse ba yung sex hanggat wala pa sa takdang panahon. So, ibig sabihin, talagang mine-maintain ng Lord yung virginity ng babae at lalaki. Hindi nga sila nagkikita dyan eh. Kaya nga, yung pakiramdam ni King Solomon doon sa kanyang mapapangasawa, namimiss niya eh. Alam mo yon, yung kapag yung minamahal mo, inaantay mo, no, sa takdang panahon na ikakasal kayo. Ang sarap nun eh. Parang si Lord Jesus Christ, nag-aantay siya nung takdang panahon na ikakasal siya sa atin. I-unite tayo. Hindi naman ito literal na ikakasal talaga tayo kay Jesus Christ. Meaning to say is i-unite tayo para maging anak tayo ng Panginoon at ma-experience natin yung tinatawag na eternal life. Okay? So, sineselebrate natin at dito din, mababasa nyo paano dapat namumuhay ang mag-asawa after they are united in marriage. So, ano yung gaano dapat maging intimate yung mag-asawa para hindi na kakaroon ng adultery. Okay? So, ini-emphasize po yan sa Song of Songs. And then, tignan din po natin ito sa allegorical point of view interpretation. Ibig sabihin, tignan mo yung mga simbolismo. Like, for example, tinukoy dyan, no, yung God's love for Israel. Yung pag-ibig ni Solomon doon sa Shulamite is the same as God's love for Israel. Na kahit na nagkasala na, nag-adultery, no, still, nag-waiting pa rin na bumalik yung lover para muli silang maging intimate. Ganon si God eh. Nag-a-adultery din po tayo kapag tayo po ay nalilimutan natin ang Diyos sa ating pagsamba. Kapag mas ginugusto natin ang mundong ito kaysa sa mga gawain niya, sa mga pag-aaral ng salita, sa pananalangin, pag-prayer and fasting, mas inuuna natin yung mga bagay sa mundo, ang tawag din po natin dyan is spiritual adultery. So, ibig sabihin, maging tayo po, nagkukumit tayo ng adultery, hindi lang natin alam.
But that is in the point of view of spiritual. Now, kung titignan naman natin yan sa panahon natin ngayon, Christ's love for the church naman ang matatawag natin dyan. No? Paano nag-wait si Christ para sa kanyang bride? Diba? Lagi binabanggit sa Bible, si Christ yung groom at tayo yung mga bride niya. The church is the bride. At yung groom nag-aantay. Okay? And another point of view for how to interpret the Songs of Solomon is yung tinatawag nating typological view or yung balanced approach, which is real relationship but also points to spiritual truth. Yung paghahambing natin sa spiritual na bagay. Yes, nangyayari ito sa katotohanan, sa real life, pero paano natin ito ihahambing sa spiritual truth? And last po, na point of view on how to interpret the Song of Songs is through moral and didactic view. So it teaches principles about love, purity, and commitment. It is both real love and picture of divine love. So ganun po yung pag-ibig na inalay ni Solomon sa kanyang babae, yung Shulamite wife niya. At real, totoong pag-ibig. Kasi may pagsasakripisyo. Ang tunay na pag-ibig po, mga kapatid, mas ikaw yung nagbibigay kaysa sa ikaw yung tumatanggap. Ang tunay na pagmamahal, same thing sa paglilingkod natin sa Lord. Kung talagang mahal natin ang Lord, mas magsasacrifice tayo, mas magbibigay tayo, mas maglalaan tayo ng oras at panahon sa Panginoon. Enough na po yung, nakalimutan ko yung schedule, Pastora, enough na po yun. No? Kasi kung mahal mo yung tao, hindi mo makakalimutan. I'm very much sure about that. Tama? Pag mahal na mahal mo yung tao, hindi mo makakalimutan yung wedding anniversary nyo eh. Tama po ba ako? Kahit magtagal na ang panahon. Pag mahal mo yung isang tao, hindi mo makakalimutan yung birthday niya. Hindi mo makakalimutan yung Valentine's Day. Hindi mo makakalimutan yung Pasko. Hindi mo makakalimutan yung birthday. Kasi mahal mo yung tao. Kaya doon po sa mga nagsasabi na, Pastora, sorry po, late ako, nakalimutan ko kasi. Sorry, Pastora, may gawain po kasi ako, etc., etc. Alam niyo mga kapatid, palusot na lang po yan. Ang mga ayaw talaga dumalo. Yung walang love doon sa salita ng Panginoon. Walang respeto. Kagaya po nung napag-aralan natin noong nakaraang araw. Walang respeto. Sa oras, sa time ng Lord, no? Wala tayong oras sa presence ng Lord. Wala din tayong oras para sa kanyang salita. Kaya paano mo sasabihin mahal mo to God? Amen to God. Now, here is the foreshadowing of Christ or of Song of Songs through Jesus Christ. Even though Jesus is not mentioned directly, the book beautifully points to him. By number 1, as being the bridegroom represents as Christ. So, the loving, pursuing bridegroom reflects Jesus Christ based on Ephesians chapter 5, verse 25. And it says there, Christ loved the church and gave himself for her. So, parang yung pag-ibig ni King Solomon is parang ganun ang pag-ibig ni Christ Jesus sa kanyang church. Next is the bride represents the church. So the beloved woman reflects believers. In 2 Corinthians chapter 11 verse 2, I have betrothed you to one husband. Church, sabi ni Pablo, ako, iilalaan ko ang aking sarili para sa aking husband, which is Jesus Christ. Next, love that is pursuing and sacrificial. So the bridegroom seeks the bride, Christ seeks and redeems sinners. Amen? So ano pa? Intimacy and relationship, not religion, but relationship, deep communion with Christ. So, hindi natin pinag-uusapan dito yung religion. Ang pinag-uusapan po natin dito is yung relationship, kagaya po ng Song of Solomon. Hindi na importante kung ikaw ba ay Israelites or hindi ka Israelites. Ang importante is yung malalim na pakikipagrelasyon ninyo sa isa't isa. And last is the wedding imagery point to the marriage supper of the Lamb. In Revelation chapter 19 verse 7, for the marriage of the Lamb has come. So dito nakita natin na halos lahat ng sinasabi doon sa Song of Solomon is merong itong parang pahapyaw. Kumbaga, kaya sinabing foreshadowing. Pahapyaw ng patungkol sa coming end of the world, the coming Messiah, and of course, what will happen sa mga susunod ng mga panahon. Okay, next. Ano ang key themes ng Song of Solomon?
Love is powerful and exclusive. In Song of Songs, chapter 8, verse 6, ano sabi doon? Love is as strong as death. Ang pag-ibig ay kasing tindi ng kamatayan. Bakit nga ba matindi ang love? Kasi maraming nababaliw talaga kapag love ang pinag-uusapan. Yung iba nawawala na sa sariling mission. May kilala po ako, napakamatalino. Pero nung iniwan ng boyfriend, nagpakamatay. Mga graduate pa, mga summa cum laude. Kamukat-mukat mo nagpakamatay dahil lang yung kanilang iniibig ay may nahanap na iba. Diba? Ganun po yung pag-ibig eh. Nakakamatay. Literally nakakamatay. Joke ko lang po yun. Pero ibig ko lang po sabihin dito eh, grabe po talaga. Sabi nga ng kasabihan ng mga Pilipina eh, pag ang pag-ibig ay pumasok sa puso, minuman, hahamakin ang lahat, masunod lamang. Diba? Tama po ba? Okay, next, purity before marriage. Song of Songs declares that do not arouse or awaken love until it is so desired. Sabi ni Song of Solomon, huwag mong hayaan na ma-arouse ka, mabuksan yung sensitivity ng iyong katawan, yung desire na makipagdiig doon sa lover mo hanggat hindi pa talaga ito nadideclare as mag-asawa kayo. Huwag muna. Hayaan nyo muna yung mga kita ng laman na yan. And even po sa mag-asawa, huwag masyadong pag may nakitang maganda or gwapo, huwag niyo pong hayaan na sirain kayo ng demonyo sa pamamagitan ng pag-a-adultery. Hindi po maganda. Isirain po niyan katawan nyo, yung kaluluwa nyo, and higit po sa lahat, sisirain niyan ang pamilya niyo. Number 3, delight in one another. Marriage is meant to be joyful. Dapat ang buhay pag-aasawa, yung ini-enjoy nyo dapat. Hindi yun, lagi na lang kayo naghahanapan ng mali. No, doon sa Song of Solomon, ang sarap basahin yan. Kasi doon, ini-enjoy nila yung samahan nila. At kahit nagkasala pa, ang bawat isa, still, nung nagkabalikan sila uli, in-enjoy nila. Sabi nga ng mga kasabihan nyo, second chance daw yung pinaka maganda na pagsasamang muli. And then, commitment and faithfulness. Yan po ay isa sa mga tema na ini-emphasize sa Song of Songs. Love is not temporary, it is covenantal. When we say covenantal commitment, yung bang kahit na nakita mo na yung ugali ng asawa mo ang pangit pala, no? Yung pala siya, hindi pala siya naliligo bago matulog. Still, mamahalin mo pa rin siya. Kasi nga, covenant, commitment. Hindi dapat binawasak ito ng environment ng mga nakapaligid sa inyo. Hindi ito pwedeng wasakin ng mga nanay, hindi, or ng tatay, or kahit na sino na nasa, kahit pa ng ibang mga babae at lalaki na gusto sumira ng inyong samahan mag-asawa. Hindi dapat pwede yun. Na kailangan ino-oppose yan. So, just like the love of God, though we sin and turn from God, still God's love never changes. Amen? Hindi talaga nagbabago ang pag-ibig ng Diyos. Kahit nagkakamali na tayo, still, ina-accept pa rin tayo ng Diyos. So, in conclusion, the Song of Songs reminds us that love is holy, marriage is sacred, and ultimately, human love points to divine love. Just as the bride longs for the bridegroom, we are called to long for Christ. The book of Songs are very powerful tool because it spoke of God's love for human, where sacrifices for the loved one was shown. The sacred of the wedding before mating. No? Dapat gawin sagrado po yung kasal. Hindi yung nagpakasal na dahil buntis na. Hindi yung nagpakasal dahil may nangyari na. Dapat bago pa man may nangyari at nabuntis-buntis, dapat magpakasal muna. Amen? Sana nga, wala mo ng kissing-kissing at haging-haging eh. Alam niyo dito, pag binasa niyo yung Song of Solomon, magkalayo sila ng bahay, hindi sila nagpapangkita. So, the conflict arises and separation of union. The lover awaits patiently for his lover to come back. Ayun, nakita niyo po, nagkaroon man sila ng separation. Pero nag-await pa rin sila sa isang sitwasyon na mapag-reunite sila. Forgiveness was extended and reconciliation bestows, and lastly, the unbreakable love was covenanted. Ang ganda na. Pinilit sirain eh. Parang yung relasyon natin sa Panginoon. Pinilit sirain ng demonyo eh. Na-separate tayo, kagaya ni Eva at Adan. Na-separate tayo. Karoon ng lasting brokenness between God and human. Pero ganun pa man, ginawa ng paraan ng Diyos para muli tayong i-unite sa Kanya.
Kasi mahal tayo. At nag-antay lang ng pagkahaba-habang panahon ng Diyos. Pero ayun, no? So, 2,000 years, kasi magmula nung nagkasala si Eva at Adan, hanggang sa natapos ang 400, another 400 years, no? In silence. Tapos dinagdagan ito ng 1,600 kasama na po doon yung sacrifice ni Jesus Christ magmula sa pagbuo ng church. At ngayon po, pangatlong dekada na tayo ng 2,000 years. Kasi 2026 eh. So, nakaka-26 years na tayo after 2,000 years ago nang mamatay si Jesus Christ. Biruin niyo po yan. Ang haba ng waiting time ng Panginoon para muli tayo ibalik sa Kanya sa eternal life. Ganun lang. Pero, matuto tayo mag-antay. Habang inaantay po natin ng Lord, magsikap tayo. Mag-serve tayo sa Kanya. Amen? And, the book all points to God's mercy and love for us. Even if we sin, He will patiently wait for our return. God demonstrated His love through the sacrifices of Jesus and by Jesus as the groom. Is now waiting for the right time to meet His bride into heaven. So, here is the challenge. Ask yourself. Tanungin mo sarili mo. Am I honoring God in my relationship? Nag-a-abstinence ka ba sa mga premarital sex? O kinasal ka na kasi buntis ka na at may nangyari na sa inyo ng boyfriend mo. Dapat hindi ganun po. I-preserve pa rin natin kasi yun ang standard ng Lord. Hindi po natin pwedeng palitan yung standard ng Lord. Modernong panahon na po tayo ngayon, Pastora. Accepted na po yan. Ay, hindi po ganun. Iba po ang standard ng Lord. Ang standard ng Lord, magmula nung Old Testament 2,000 years ago, and then pumasok na naman yung another 2,000 years ago sa panahon ni Jesus Christ. Same standard, walang nagbago. At ngayon, pilit binabago ito ng modernong panahon. Nakaka-26 years pa lang tayo after Christ's death, sinisira na natin yung standard ng Lord. Hindi po pwedeng ganun. Manatili po dapat ang standard ng Lord. And, i-preserve po natin yung higaan ng mag-asawa. Huwag po natin pahihigain ang kahit na sinong lalaki o babae na hindi mo asawa dyan. No? Dapat ang bedroom, sabi nga ng Song of Solomon, ang bed dapat hindi dinidefile ng mag-asawa. When we say defile, hindi dapat ito sinisira ng mag-asawa sa pamamagitan ng kasalanan na adultery. So, number 2 na katanungan, do I love Christ with the same passion shown in this book? Mahal ba natin si God? Kanina, sa asawa or sa iyong boyfriend or girlfriend. Ngayon naman, in a context of allegorical interpretation, ikaw ba ay nagmamahal kay Jesus Christ ng buong buo with a covenantal love? When we say covenantal, again, commitment. Na kahit na anong mangyari, hindi mo iiwan si God. Ganyan ka ba magmahal sa Lord? Or hindi? It's about time, mga kapatid. Tanungin mo ang sarili mo, nasaan sitwasyon ako ng buhay ko ngayon? Talaga bang mahal ko si God? Or napipilitan na lamang ako sa pagdalo ko ng pag-aaral ng salita ng Diyos? Amen? Okay, so that is for today. I hope na marami kayong naunawaan at sana mabasa niyo po yung Book of Song of Songs. Makakatulong po yan sa inyo para makita nyo gaano kalalim ang pag-ibig ng ating Diyos sa tao. Amen? So, let me just close this.